Para po sa ating dive deeper, ano ba ibig sabihin ng rainbow sa Biblical Hebrew? Now, sabi po sa Genesis chapter 9 verse 13, pakinggan po nating mabuti ang sinasabi. Genesis 9:13, I have set my rainbow in the clouds, and it will be the sign of the covenant between me and the earth. So ano po yung rainbow na to na tinutukoy? Pag tinignan niyo po sa Hebrew, ang ginamit pong term dyan ay kesheth. Kesheth. Ano po ibig sabihin ng kesheth? Ang ibig sabihin po ng kesheth, literally, ito po ay weapon, as in bow and arrow, as in weapon. At sabi nga po ng ilang mga theologians, no, sabi nila, para bang sinasabi ng Diyos, no, in a way kay Noe, here's my weapon. This is my bow. Sasantabi ko na to. Hindi ko na to gagamitin laban sa sangkatauhan para puksain sila. Even though the inclination of their hearts are evil since childhood. Basahin po natin sa Genesis chapter 8. Sabi po rito, Then Noah built an altar to the Lord, and taking some of all clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. Ito yung pagkatapos ng lumabas nila Noah sa barko, no? At nagsisimula na sila ng panibagong sangkatauhan. Ang una niyang ginawa, nag-alay siya ng burnt offering. Now, yung burnt offering na inalay niya doon, ano po ito? Simbolo po ito ni Kristo. So, remember, no, sa Genesis 3:15, meron ng promise na ipapanganak yung Messiah. At yung Messiah na yun, later on, iaalay siya sa krus ng Kalbaryo. At ito si Noah, yun yung ginawa niya, nag-alay siya ng burnt offering. Symbolism po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Because of that sacrifice, naamoy ito ng Diyos. Sabi dito, the Lord smelled the pleasing aroma and said in His heart, naamoy niya yung sacrifice. Ang iniisip ng Diyos doon, walang iba kundi si Kristo. Nakita niya yung sakripisyo ni Kristo na mangyayari pa in the future. Kasi symbolism ito, yung pagsasakripisyo ni Noah ng burnt offering, si Kristo to sa New Testament . Kaya nung naamoy ng Diyos yung sweet aroma, sabi ng Diyos, never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. And never again will I destroy all living creatures as I have done. Kahit napakasama nila, hindi ko na sila pupuksain ng kagaya nito, no? Ito po ay covenant of preservation for the purpose of redemption. Dahil bakit papanatilihin ng Diyos yung kanyang nilikha? Para matubos kay Kristo Jesus. Now, ano po yung biblical Hebrew word for rainbow? Kesheth. Ito po yung pagsasantabi ng armas ng Diyos, no, ng weapon ng Diyos, yung bow. At sinasabi ng Diyos, hindi ko na ito gagamitin pa laban sa inyo. Nakita mo ba yan, Noe? Yung rainbow na yan? Yan yung armas ko, yan yung sign na hindi ko na siya gagamitin laban sa sangkatauhan. Napakaganda po, ano? Ang sentro po nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi mo nadadanasin yung bow and arrow of the Lord, of God, when you are in Christ Jesus. Bakit naaamoy ng Diyos yung sweet aroma ng sacrifice ng ating Panginoon Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo? Sapagkat kung sino man ang nananampalataya sa Panginoon Hesukristo ay cover na ng dugo ng ating Panginoon Hesukristo, covered by the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya po hindi na tayo dadanas ng kaparusahan pa. At yung buong sangkatauhan, yung buong mundo, ito po ay ire-restore kay Kristo Jesus. Now, dahil napag-usapan natin dito sa devotion natin kanina, kung hindi niyo pa napapanood, panoorin niyo lang. Napag-usapan po doon yung LGBTQIA++. Kasi ginagamit po nila yung rainbow na binibigyan nila ito ng sarili nilang pakahulugan. Okay lang naman yun, no? I respect them kung ano yung pakahulugan nila sa rainbow. Pero ito po yung opinion ko patungkol dito. What is my view on LGBTQIA? So, ang view ko po dyan, and I hope may encourage din yung kapwa ko mga Kristiyano, dapat ganito natin siya tinitingnan. Hopefully, meron po akong 4 na aspects na dapat natin consider. Number 1, freedom. Yung freedom po, number 1, we have to maximize freedom and minimize coercion. Ito po yung paniniwala ko na I hope ma-convince ang lahat, no? Na yung tayo mga Kristiyano, dapat may kalayaan tayong mangaral.
May kalayaan tayong mag-preach, may kalayaan tayong i-express yung ating mga paniniwala patungkol sa Biblia. Sabihin kung mali yung mga, let's say, homosexual acts, no? Pwede nating sabihin yan freely, malaya, at hindi tayo babrandingan ng state o gobyerno na hate speech. Dapat kang huminto sa iyong mga preaching. May mga ganun kasing pagkakataon sa ibang mga bansa na yung mga Kristiyano pinagbabawalan na, no? Na kumbaga dinidemonize na whenever they express their beliefs. So naniniwala ako na dapat ma-maximize yung freedom natin mga Kristiyano na paniwalaan ang gusto nating paniwalaan. At the same time, dapat yung mga hindi na a-agree sa atin ay meron ding ganong kaparehong kalayaan. Kung gusto nilang maniwala na kung ayaw nila sa Diyos natin, they reject Jesus Christ, they reject the Bible, and they want to live their lives as they see fit, so be it, no? Hayaan natin sila. Freedom. We have to maximize freedom and minimize coercion. Ano man naman yung minimize coercion? Yung walang pilitan, no? Huwag niyo akong pilitin sa US kasi, 'di ba? Merong mga Kristiyano na ayaw magbigay ng cake kasi nga yung bumibili gustong gamitin sa homosexual marriage. Sabi niya, hindi ko pa nanampalataya yan eh. Hindi ako naniniwala sa homosexual marriage, hindi ko gustong gumawa ng cake para sa inyo. Gusto pilitin, no? Dinemanda pa nung nagpapagawa ng cake. So ako naniniwala, walang pilitan. Kung ayaw kong gumawa ng cake, huwag mong pilitin yung company ko, di ba? Kung yung company ko, yung restaurant ko ayaw gumawa ng CR na pang LGBTQIA++, no, huwag niyo kami pilitin. Pero hindi rin namin pipilitin yung state na gumawa ng batas against you. So ganun lang, no? May freedom, maximize freedom and minimize coercion. Hayaan nyo kami, hayaan nyo yung mga Kristiyano na mamuhay at maniwala sa gusto nilang paniwalaan. Hayaan din natin yung iba na mamuhay at paniwalaan yung gusto nilang paniwalaan. So number 1, freedom. Number 2, coexistence. We have to respectfully agree or disagree with other people's beliefs and cultures. Magrespetuhan tayo, no? Maggalangan. Let's coexist. Kung ayaw nyo kay Kristo, mura-murahin nyo si Kristo, sige, so be it. Nung nakaraan lang, yung issue dito, yung parang yung minamak si Jesus Christ, parang mockery ni Jesus Christ, yung drag queen. So, sa akin, gawin nyo kanang gusto yung gawin, no? Hinahayaan nga kayo ng Diyos, hindi naman kayo tinatawanan ng kidlat eh. Tapos ma-offend ako at sabihin niyo, wag niyong gawin yan. That's offending to me. It doesn't matter. My emotion doesn't matter. Kung gusto niyong gawin yan, I respect you. Pero pag meron kaming ginawa na na-offend kayo, you have to respect us. No, minsan kasi ginagamit yung offending parang na-offend ako, wag mong gawin yan. Dapat walang pakialamanan di ba? Coexistence. Let's coexist. I respect your culture, you respect my culture. I disagree with you, you disagree with me. Let's do it respectfully. Pangatlo, about the gospel. We have to preach the gospel persuasively without compromise. So tayo mga Kristiyano, kasi ako, ang pangarap ko sa bansa natin, magkaroon ng freedom, na kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo, as long as hinahayaan mo yung iba na magkaroon ng parehong freedom. Ibig sabihin, hindi mo ginagambala yung ibang tao. Kung gusto mong patayin yung sarili mo, sige, go ahead, patayin mo yung sarili mo. Freedom mo yan, kalayaan mo yan. Hindi kita pipigilan, no? Or, bahala kung gusto mong magdroga dyan to the point na wasakin mo yung katawan mo. Or mag-inom ka dyan, wasakin mo yung liver mo, o magbisyo ka dyan. No, gawin mo lahat ng gusto mong gawin. As long as hindi mo dinadama yung ibang tao. Pag damay na yung ibang tao, dapat yung state, yung government, ay manghimasok na at pigilan ka. So, merong freedom, pero hindi nakakagambala yung freedom mo sa iba. Now, kung lahat tayo merong ganong freedom, at tayo mga Kristiyano, we have the freedom to preach the gospel freely, no? Na hindi tayo pinagbabawalan, sinasabi that's hate speech, no? Or walang pumipigil sa atin. Gamitin natin yung freedom na yon to preach the gospel persuasively without compromise. Ako po, yun ang pangarap ko sa buong mundo. Na kahit sa mga Muslim countries, kahit sa may mga country kasi na under Sharia, bawal i-preach yung gospel. Ako, yung pangarap ko, dapat merong
Merong free speech. Kahit pa anong religion mo, sige, ipakalat mo yan. Kasi naniniwala ako, isa lang naman magwawagi. Yung Ebanghelyo ni Kristo. So kahit nasabihin natin na may freedom lahat ng tao, gawin ang lahat ng gusto nilang gawin, paniwalaan ang gusto nilang paniwalaan, pero ang Ebanghelyo pa rin ni Kristo ang magwawagi. And that's point number 4. Victory. We have to trust that Jesus and the kingdom of God will win. Not by coercion, but by persuasion. Na kailangan natin pagtiwalaan na magtatagumpay pa rin ay ang kaharian ng Diyos. Hindi para puwersahin ng iba na maniwala, kundi ipangaral ng Ebanghelyo persuasively. Kasi naniniwala po ako na ang pamamaraan ng Diyos ay by persuasion. Hindi naman tayo tinututukan ng baril tapos sasabihin maniniwala ka ba kay Kristo o hindi eh. Pag hindi ka naniwala kay Kristo, barilin kita. Wala namang ganun eh. Pinipreach natin yung gospel by persuasion. And I believe the gospel is persuasive. Na yung tao mismo pag naunawaan yung gospel, wow, I want to surrender my life to Jesus. Ang lifestyle ko sobrang malayong-malayo pala, kaya maraming mga LGBTQIA++ na nanunumbalik kay Kristo. Sinosurrender nila yung buhay nila kay Kristo because they starting to understand the gospel. And that's what we want to do. Lahat tayo magkaroon ng freedom. Lalo-lalo na yung freedom to preach the gospel. And naniniwala ko in the end, maaakay pa rin natin lahat, no? Lahat ng mga bansa, lahat ng mga ethnic groups palapit kay Kristo. Ang kumpiyansa ko po ay buong buo sa iniwang utos ng ating Panginoon. Go disciple the nations. Teach them to obey everything I've commanded you. Yan pong Great Commission na yan ay makapangyarihan at yan po ay magaganap, mangyayari, madidisciple po lahat ng mga bansa. Not by coercion, hindi sa pamagitan ng pamimilit o persahan, kundi by faithful preaching of the gospel, by persuasion. So I hope na-express ko po ng maayos yung aking paniniwala patungkol dito. So ako po, dedepensahan ko pa yung karapatan nila na ipamuhay yung LGBTQIA++, no? Dedepensahan ko pa yung karapatan nilang ipamuhay ang gusto nilang ipamuhay as long as wala silang natatapakan na ibang tao. Kung paano kung ipaglalaban yung karapatan ko na ipangaral ang Ebanghelyo na hindi sasabihin ng ibang tao sa akin na, oh, that's hate speech, bawal yan. Oy, hate speech yan. Why do you hate LGBTQ++ so much, no? Walang ganun, no? I don't believe in that. Kaya ako, I believe, pare-pareho dapat tayo may kalayaan. And in the end, ang kaharian pa rin ng Diyos ang magtatagumpay. So yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.